Finally, for the second time, na-approve na po ako dito kay FT Lending App. So, ang dami talaga nagre-request nitong si FT Lending, no? Since bago update din siya this April 2025 lang. And last year nga, nag-try na ako dito kay FT Lending at dinis-approve niya ako. And for the second time, finally, buti na lang na-approve na tayo. And guess what? Inutakan ko siya at pumasok agad siya sa GCash account ko. And in all fairness then, buo po siya talagang matatanggap at revolving credit pala itong si FT Lending. Wow. So, itong mga details na i-share ko sa inyo ngayon, hindi ko na i-share sa inyo before. That is because hindi po ako na-approve dito. Wala akong loan offer dito at hindi tayo nabigyan ng pagkakataon makapag-disburse. But this time nga, ibibigay ko sa inyo yung full details regarding FT Lending since nagkaroon siya ng update this year 2025. Of course, don't worry, i-share ko naman sa inyo yung buong application process ko dito. Paano ko na-approve dito? Magkano yung loan offer nila sa akin? Magkano yung interest rate? Mare-recommend ko ba siya sa inyo? Or maaasahan ba talaga tong loan app na ito? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Well, bago tayo mag-proceed, si FT Lending po is legally po nakaregister po siya sa SEC website and nasa active list po siya and licensed to operate po siya. Well, in fairness naman sa kanya, mataas yung ratings niya dito sa Google Play Store and anyways, no, sa Google Play Store lang po siya downloadable, hindi po siya available ngayon sa App Store or sa iOS. Well, marami din siyang downloads dito, nasa 500,000 plus download na siya. Well, since dinilit ko yung loan app ko dito before, last year pa kasi ako nag-try dito, dinilit ko siya guys and yung download ulit natin. So, open natin yung app. So, dito agad bubungad yung statement of disclosure nila that we need to allow or we need to agree, no, para makapag-proceed tayo sa application. So, confirm and start to use FT Lending lang tayo. Next lang natin tong commercial niya dito. And nakalagay dito guys na meron pala siyang loan limit or maximum credit limit of 30,000 pesos. So, this is intended sa mga first time pang mag-apply dito. So, let's see guys. So, click lang natin tong apply now. And then here po, we need to provide our mobile phone number. And of course, i-enter natin yung verification code or yung OTP po na sinend po sa number natin. Here po, we need to set a password here. Right after providing this one, agad-agad we need to fill up our personal info here. So, including our purpose of loan, educational level, marital status, number of children, email address, and status of resident. Dito sa baba guys, nagre-require din sila ng ating status of loans in other lending, other platform. Number of loan apps used daw, and then yung number of overdue loan if any. Well, buti na lang na hindi siya nagre-require ng mga pa-Facebook na yan, no? So anyways guys, so after natin ma-fill upan and ma-provide po ng mga pangangailangan nila dito sa personal information, so next po tayo, which is itong work information naman. That includes our job type, monthly income, payroll period, payroll date, length of employment tenure, and then dito sa baba is meron siyang mga optional to get a higher loan amount. Like providing our alternative phone number, company name, company phone. So dahil optional naman yan at alam niyo naman kapag optional, hindi ko talaga finifill up. Well, ito nga pala sa job type guys, no? Kung nagtatanong kayo kung ano yung mga tinatanggap nila, so ito po yung list. So nasa list nila yung student, housewife, unemployed. So kapag self-employed or business owner, yung piliin natin dito is we need to provide our monthly income, payroll period, etc. So kapag unemployed, wala naman ding pinagkaiba. So kailangan din natin mag-provide ng monthly income, payroll period, tsaka payroll date. So wala siyang pinagkaiba guys. So anyways, after providing this, the contact information na po. So here po nakalagay na meron silang 5 contact references here, pero dun sa pang 4 tsaka sa pang 5 is optional na siya. So clearly, hanggang 3 lang yung required po nila dito na kailangan nila. Character references or contact information. And ito po ay magdadirect sa ating phone number, so we don't need to fill up manually. So kailangan lang naka-ready yung ating phone book list. So after this one po is the facial recognition na po. So magsi-selfie lang po tayo dito. And then followed by our identity information, which requires our ID type, first name, middle name, last name, gender, date of birth. So ito nga po pala yung mga IDs po na hinihingi po nila. So maraming choices. Meron silang mga recommended ID type, meron din silang other option. Ang pinili ko po dito is yung other option, which is itong national ID lang. So anyways, right after providing that, we need to take a photo of our front ID and the back of our ID. So pipicturean lang po natin yan. And kapag napicturean po natin yan, dyan po natin i-input yung ating ID number, yung ibang details po dito like name, birthday, gender. So right after this one is in review na agad siya. Mag-aantay tayo. Almost 5 minutes. May countdown siya dito. So aantay na lang natin. Well, hindi naman makakonsume tong 5 minutes na to
dito, no, magkakaroon naman ng result like this one. So, meron na po akong offer. So, ibig sabihin, guys, meron akong approved loan offer dito of 2,600 pesos. So, sa first timer, okay na rin siya. Kung nangangailangan ako for emergency purposes, kung kinapos lang ako and kailangan ko ng backup, so, pwede na rin siya, no, kasi 2,600 pesos. Well, anyways, hindi naman po siya natatapos dito kasi hindi pa natin alam yung detalye niya. So, click lang natin tong get cash now. And then here po, I can withdraw this loan amount daw pala with a minimum amount of 300 pesos up to 2,600 pesos. So, dito sa baba guys, meron siyang loan terms po na dalawa yung binigay niya sa akin. 1 term tsaka 2 term. So, every term po dito is 15 days. So, clearly twice a month tayo magbabayad dito if 2 terms yung kinuha ko. So, buti na lang guys, hindi siya yung pa 7 days to pay, no? So, kahit pa paano, makakapag-prepare pa tayo ng pambaya dito kasi kahit pa paano naman, hindi siya pa 7 days to pay tulad ng ibang other loan app. So, if ever po na 2 terms yung piliin ko or 1 month to pay, ito yung breakdown of payments ko. So, meron ako interest rate na 39 pesos, then service fee na 429 pesos. So, medyo mataas siya, no? So, computein natin ha, para hindi kayo maguluhan para makuha natin yung interest rate niya talaga. So, lumalabas po na 36% for 1 month or for 2 terms nila. Kasi divide natin sa 2 terms ha. So, lumalabas na every term nila, meron silang interest rate na 18%. Sa tingin nyo, okay ba sa inyo yun? Well, kung iwa 1 term ko lang tong 2,600 pesos na ito, within 15 days ko lang siyang babayaran. So, compute natin yung interest rate niya naman. Maabot naman ng 21% for 15 days. So, mas okay din naman siya compared sa 2 term. Although mahaba yung installment term ng 2 terms, pero 36% a month. So, compared naman dito din, kapag 1 term lang siya, within 15 days, 21%. So, malaki yung diferensya. Kaya ito na nga, nag-decide ako na utangan siya sa minimum amount to cash loan na 300 pesos. And then, ito lang yung interest rate ko, 4 pesos. Service fee ko is 59 pesos. Which is, nag-total siya lahat ng 63 pesos. So, parang 363 po yung babayaran ko sa isang term lang. So, isang term lang kasi 300 lang naman to. So, subukan ko lang talaga. So, nagmukha lang siyang maliit yung interest rate niya kasi maliit lang yung amount. Lumalabas din po na 21% of my loan amount. So, siguro maganda lang siya kapag maliit na amount natin siya kukunin kasi medyo maliit nga naman yung babayaran nating interest rate or service fee. So, anyways, dahil gusto ko siyang i-withdraw guys, so, nag-add ako ng withdrawal method kasi hindi pa nga ako nag-provide nito. So, tumatanggap naman sila ng e-wallet or bank account. Pero kapag ganito, alam nyo naman na e-wallet lang ako and then preferably ko sa GCash para mabilis ko siyang manotice. Then right after providing this one, so i-confirm ko lang yung aking loan. And then self-verification na naman, ang bongga naman. And then right after this one, so loan progress details na siya. So confirm lang natin to and naka-process na siya. And hindi ko po siya agad-agad natanggap as in real time. Pero saglit lang din naman. Parang 1 to 2 minutes saka siya darating sa akin at na-receive ko siya sa aking GCash account. At guys, buo po talaga siyang natatanggap. Legit. At binalikan ko nga yung aking loan app, no? Nakita ko dito na nandito na nga, no, yung aking utang. At guys, look at this one. Di ba 2,600 yung aking loan offer dito and then 300 yung kinash loan ko. Kaya may natitira pa akong 2,300 pesos. So, I can cash loan pa din daw nito. Kasi revolving credit po siya. So, kung nangailangan ulit ako, pwede ulit akong umutang kahit may existing loan po ako as long as meron po akong loan offer or available credit limit. So, okay na rin kahit papaano guys kasi unang-una, hindi siya 7 days to pay. Mas okay siya. Tumataas naman talaga yung interest rate niya. Kung sa 15 days, 21%. And then kung sa 1 month is 36%. Mataas yon. Pero guys, kung maaasahan siya and legit siya na buong matatanggap at revolving credit pa siya. Pero guys, if ever na meron namang mas better dito sa loan app na ito na mas mababa yung interest rate, so of course, doon kayo mag-go. So marami naman ako dyan sa playlist ko ng mga legit loan app na 20% below yung interest rate niya. So pwede nyo rin i-consider yan. Visit na lang kayo sa playlist ko or sa channel ko. So anyways, pakicomment down below naman po yung may mga FT lending dito. Kumusta po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. So don't worry, patuloy naman po ako magkakaroon ng mga bagong update regarding mga new loan apps or mga existing loan apps na hindi ako na-approve at binabalikan ko talaga. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan din sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!